Super. And good morning po, Luzon, Visayas at Mindanao. Metro and Mega Manila, live na live po ang tambalan ngayong Lunes na umagang itetsywa. Marami mga nag-text, nag-tweet, nagbibigay ng message ng mga nalulungkot kasi uwi ng probinsya. Hindi daw makakapakinig ng tambalan. Live po kami nationwide. Basta mayroon po Love Radio at piniplay po ang tambalan. Ayan na. Yun po, mapapakinggan niyo po kami. Tsaka worldwide mapapakinggan kahit naman sa panig ng mundo kayo naroon, may live streaming dahil meron tayong Love Radio website. Yes, so, diba? So wala pong rason para hindi po kami mapakinggan ni Chris Super. Kung magbabakasyon mo kayo sa ibang lugar, okay lang naman po yan kasi pwede pa rin po tayo magkarinigan. Gusto nyo pati bakasyon, makinig pa rin kayo sa amin. Gusto nyo mapahinga? Natanda ko dati. Pahinga rin kayo. Kaya, para mamiss nyo din kami. Pero natanda ko dati party, di ba merong gumawa ng thesis sa atin? Oo. Ano ba ko sinasabi? Ang mo na naman. Tahiin ko kaya bibig mo. Matahimik ka lang minsan. Sige, kaya mo magtambala mag-isa. Ay, hindi ko pala kaya. Tatahirin ko rin yung bibig ko para pareho tayo. Natanda mo, meron tayong tambalanista na gumawa ng thesis tungkol sa atin. Oo. So, ang dami nila, partner. Mga 100 plus ang dami na nilang gumawa ng thesis tungkol sa atin, tapos wala tayong kopya. Feeling ko inuuto na lang tayo eh. para makapagpa-picture lang. Corrector legend. Wow, gwapo mo. Kasi parang sila dito, pwede po kayo may interview. Tapos gagawa po kasi kami ng thesis tungkol po sa inyo. Ayan. Picture po. Picture, tapos sagot-sagot naman kami ng mga tanong. Tapos pagdating ng bigayan ng thesis, siya ba anuan ng kopya, wala kami natatanggap isa. So baka nga kasi gwapo ka, partner, picture lang sila sa'yo. Ginawa mo nilang dahilan yung thesis. Baka nga, parang katulad nung kanina, nag-tweet ka, di ba? Ano tweet mo? Ano sabi mo sa tweet mo? Misa ka lang mag-tweet, binasag pa kita. Sabi ko, hindi rin. Hindi po ulit ako nag-comment sa mga comment. Ano tweet mo? Sabi ko, masarap maging single. Saan mo na naman kuha yan? Kinopya mo na naman eh. Nakita ko kaya sa CR. Sabi ko na eh. Kasi nabasa ko na nakisiad din ako sa CR ng lalaki. Sabi ko na parang familiar to sinabi ni Chuper. Okay. Tapos sabi ko, mapicturean nga itong sulat na to. I-tweet ko. Tama. Hindi na. Masarap maging single. Okay. Kaya kung single ka, maging masaya ka. Kasi masarap ka. Sabi ko, retweeted comments. Sabi ko, di rin. Parang di naman. Wala matagal, maganda kayang basahin. Nakuha ko sa CR Sa bagay! Kapag ka nakuha mo sa CR. Ay nako mga kabisyo, kung nagpaplano po kayo ng bakasyon, go! Kung kailangan ng katawan po ninyo, at kailangan din ng magulang ninyo na magtipid, kaya uwi muna ng probinsya. Kasi pag nasa probinsya ka, partner, less gastos talaga. Ang malunggay nasa likod lang. Correct. Diba? Ang papaya, pipitasin mo lang. Pag mamamalengke ka, hindi ka magta-tricycle o hindi ka mag-jeep. Correct. Lalakarin mo lang. Ganun kalapit ang mga palengke. Pag nag-tricycle ka, papunta sa palengke, mayabang ka. Kasi sandali lang yun eh. Diba? Kasi kadalasan naglalakad na lang. Malapit lang. Totoo. Ito tsaka sa usually, lalo na sa mga talagang yung barrio partner, hindi mo na kailangan mamalengke kasi nasa likod bahay lang. Correct, nasa likod bahay lang. Yung kapitbahay, meron ng may kalamansi na siya, may kamyas, di ba? Sagana na, kaya talaga nga nakakatipid kapag ka nasa probinsya ka. Pero kapag gastos, partner. Gastos talaga dito. Tsaka dapat pag pauwi ka ng probinsya, kami dala kang mineral water para mayaman. Di ba ganun yun? Para nakaw-attention ka ng konti. Correct. Uy, may mineral water. Umiinom bago naglalakad. Galing Maynila. Naka-mineral water. Sa amin. Sa amin ganun din. Tsaka dati, partner, MY Sana Biscuits. Diba? Yun lang, kapag ka ganun, galing ka talagang Maynila. Or pag may papadala ka sa probinsya, yung MY Sana, yung malaki talaga. Assorted. Mayaman ka, partner, kung maraming wafer sa ibabaw. Diba? Pero sa ibabaw lang yun. Correct. Sa ilalim, assorted na, durug-durug. Diba yung ibang biskwit? Ganun yung mga biscuit, tapos dadalhin sa probinsya, mayaman. Ngayon, social na partner, naka-Krispy Kreme. Wow! Jimmy J. ko. Bongga, di ba? Ganun yun. Parang katulad nung wala pa yung mga yan sa Pilipinas, partner, nasa ibang bansa. Pag galing ka sa ibang bansa naman, tapos ang pasalubong mo sa mga pamilya mo dito, Krispy Kreme, o kaya Jayco, o kung ano man yung mga nandun na wala dito, social din. Parang ganun din sa probinsya. O, di ba? O, basta ang importante po, safe po kayo. Yun ang pinakamahalaga. And enjoy your vacation, mga kaibigan. Ang importante naman, nakasama doon yung pamilya nyo. Mga mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay. At syempre, huwag kakalimutan, magtika-tika rin. Correct. Malapit na po ang Holy Week.
Correct. By the way, partner, malakas tayo sa Singapore. Ang dami natin mga listeners dyan. O, ibig sabihin, ay, alam niyo po ba mga kabisyo na meron kaming hosting sa Singapore? Oh my gosh! meron po kaming first ever hosting job sa Singapore. Abroad. Hindi lang po namin alam kung open to the public, so ayaw po namin mag-invite. Pero nandiyan kami sa May 24. Para sa hosting na yon, no, di ba? Magkano tiyap natin? Hindi ko pa alam. Oo, agad. Pamasahe lang daw lang TF. Magtutur naman kayo after, di ba? Talaga? Magtutur ba? Balikan daw. Okay lang. Hindi naman balikan pero the next day. Pero sana yung flight naman natin pabalik. Gabi naman. Kinabukasan naman party. Pero sana gabi naman. Para makapaglibot-libot pa tayo. Oo, di ba? Kapag customer lion. Correct. Tapos nag-picture. Tapos madudulas ko ulit dun sa Louis Vuitton. May dala kasi supot. Kasi pa nadulas sa Louis Vuitton. May dala supot na may mga keychain. Yung 5 for 10. Kumalat sa kalsada. Nakakahiya. Umalis po kaya ako. Sabi ko, tao na dadapa. Sabi ko, ay hindi ko yung kalala. Gano'n talaga. Nakakahiya. Maganda kaya nakakamanga kasi mamahalin yung mga nagpupulot-pulot pa po siya ng mga keychain. Mamahalin yung paninda. May bago akong peanut butter doon. Paninda. Louis Vuitton paninda. Magpa-picture ako dito. Bag. Mamahalin ng mga paninda. May biko ba doon? Talaga? Yung mga kanina kong dala nun. Hindi, malakas talaga tayo sa Singapore, partner. Oo, ang dami nagpapabati sa atin yan. Isa na dyan si Mr. Romy Fallier na ang agang gumigising para mapakinggan lamang ang tambalan. Thank you, sir. Salamat Sir Romy, po. Pupunta po kami ng Singapore. Meron po kaming trabaho po dyan. May hosting po kami. Siyempre, hindi naman buong stay namin doon hosting. Correct. Ano, ang lagay, bate, tapos walang kapalit na Universal Studios Singapore. Pwede ulit, nga. Matagal-tagal na hindi nakapunta doon, partner. Ay, matagal ka na hindi nakapunta. Ang baliw mo. Ako kahapon sabi ko, ay makautot nga sa Singapore. Chika lang. Sarap na sino pangalan na? Sir Romy Fallier. Sir, add ko yan sa Facebook. Kukulitin ko yan. Alam mo. Good morning, sir. Salamat sa pagtutok. Na yan, tambalanista. Titingnan natin, siguro partner, di ba nagtatanong ang Anvil Publishing kung saan bansa tayo pwede mag-international book signing. Pwede natin piliin ang Singapore. Kasi feeling ko talaga maraming tayong mga dyan bukod kay Sir Romy. May mga katsukaran tayo dyan. Pwede. Pwede. Singapore, magandang lugar yan. Pwede. Ako naman hindi naman kami mahirap i-convince si Chuper. Basta may libreng pagkain, go na kami dyan. Oy, good morning sa inyo at maraming salamat. And batiin ko ng partner ng happy birthday! Si Miss Mary Lumaha ng Alura Body Contour Slimming Center. Miss Mary, happy birthday sa'yo! Saan ang pakain ni Miss Mary? Mamaya ite-text niya daw sa atin. Basta punta na lang tayo. Inimbita yung sarili. Wala naman daw ang daan. Wala naman ang daan. I-invite yung sarili. Basta punta na lang daw tayo. Happy birthday, Miss Mary. May your day be a great one. Oo naman. Tambalan loves you. Alam mo yan. Correct. At lahat ng mga birthday celebrators. Pati si Miss Faye Young on the way to Tagaytay nakatutok sa atin. Nadadala daw siya sa Tawa Mo Chuper. O, diba? Thank you very much po for tuning in. Salamat. So, diba napakaraming nakatutok sa tambalan ngayong umagang Itechua. Salamat siya. At saka si G ng Barangka Drive Mandaluyong ang nakatutok sa atin. Salamat sa inyo. Thank you. Partner, umuusok siya. Promise. Nagwawala na naman ang mahiwagang Burnay. Nagwawala, partner. Ito na ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Kailangan lagi malungkot agad. Pwede namang masaya yung mga... Hindi pero naman lahat. chill lang, di ba? Di ba pwede yung mga... Ano ba mga chill na kanta, partner? Yung mga... Di ba sa yung mga... Di ba? Lagi na lang sa'yo malungkot. Parang agad-agad iiyak. O eto, partner. Okay, sige. May lang, kwento okay yung Mahiwagang Burnay natin. Nakatingin ang lahat ng pasahero sa isang magandang babae na dahan-dahang humahakbang paakyat ng estribo ng bus. Gamit ng babae ang isang tungkod bilang gabay sa nilalakaran. Nang makaakyat na ng bus, ay maingat na kinapa ng babae yung lalaking nasa tabi niya. Manyakas pala. Kaya mag-iingat po kayo, may dalang tungkod ha. Nandiyan chancing po yan. Hindi po lahat ng may dalang tungkod ay bulag. Yung iba dyan mapagsamantala. Chika lang, eto na. Sabi niya, sabi ng Burnay, gamit ng babae ang isang tungkod bilang gabay sa nilalakaran. Umakyat siya ng bus at maingat na kinapa ng babae ang mga pwesto ng mga upuan
hanggang sa makahanap ng bakanteng mauupuan. Isang taon pa lang nang mabulag si Susan dahil sa isang matinding aksidente. Mahirap para kay Susan na tanggapin ang naging kapalaran. Kasabay ng pagdilim ng kanyang paligid ay ang unti-unting paglamon sa kanyang puso na matinding awa sa sarili. Siyempre, partner, di ba? Kung dati ka nakakakita, yung malayo pa lang, kita mo na kung sinong gwapo. Di ba? Yung mga ganun. Tapos biglang isang araw, di ba, you will lose sight. Di ba? Nakakaloka talaga yun. Yung hindi mo na makikita yung mga magagandang tanawin. Di ba? Hindi mo na ma-appreciate kung gaano kaganda ang isang bagay. Correct. O, di ba? Nagdilim na paningin mo. So, sa madaling salita. O, nabulag ka na. Correct ka. Nagdilim pa rin. Di ba pala ibig sabihin nun? Nagdilim pa tingin, nagalit. Mas mga intensyon. Mali ka eh. O, eto na. So, sabi ng Burnay, kasabay ng pagdilim ng kanyang paligid, ay ang unti-unting paglamon sa kanyang puso ng matinding awa sa sarili. Hindi kayang pawiin ng luha ang isang madilim na katotohanan. Hindi na muling manunumbalik ang paningin ni Susan. Sa gitna ng depresyon, ang tanging sandalan niya ay ang kanyang asawa na si Mark. Isang opisyal sa Air Force si Mark. Bagamat isang sundalo, ay hindi madali para kay Mark na itago ang pagkadurog ng kanyang puso sa sinapit ng asawa. Siyempre naman, partner, meron ka bang nakilala na mag-celebrate po tayo mga friends, nabulag ang asawa ko. Para walang ganon, di ba? Walang ganon, so talagang nadurog ang kanyang puso sa sinapit ng asawa. Pero para kay Mark, hindi pa natatapos ang pag-ikot ng mundo para sa kanyang asawa. Buo ang loob niya na muling manunumbalik ang sigla ni Susan. Gusto niya na muling maibalik kay Susan ang tiwala nito sa kanyang sarili. At hindi nga nagkamali si Mark. Nang isang araw ay nagdesisyon si Susan na bumalik sa pagtatrabaho. Wow, ang tapang! Galing partner, In fairness! Paano kaya, no? Oo nga eh. Sabi ni Susan, susubukan kong makatayong muli, Mark. Huwag kang mag-alala. Ang pangit na boses ni Mark. Huwag kang mag-alala. Sinubukan ko ang baguhin, partner. Pero hindi ko nagawa ng tama. Direct ko lang po sa internalization. Huwag kang mag-alala. Hindi naman po ganun yung character ni Mark eh. Di ba sundalo dapat? Air Force nga eh. Oo nga eh. Kailangan nagwapo ang boses, magiting, gano'n. True. Pero hindi ko magawa, okay, partner. take 2. Anong sabi ni Mark? Huwag kang mag-alala. Yan. Pwede na. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Pangako ni Mark sa asawa. Bagamat magkalayo ang lugar ng pinagtatrabahuhan, sa umpisa ay araw-araw na hinahatid ni Mark si Susan patungo sa trabaho. Gusto niya kasing proteksyonan ng kanyang asawa kung kaya't iniinda niya na yung pagod sa paghahatid sa asawa. Hirap to, sakripisyo. Oo naman, di ba? Lagi, araw-araw. Yahatid. Pero sa huli ay naisip niya na hindi ito makakabuti para kay Susan. Kaya nais niyang turuan ng asawa na muling makatayo sa sarili nitong mga paa. Ay, tinamad na maghatid. Nakapagod kaya. Ba't ka ganyan, May katamaran pala to. Pakitang gilas ka lang pala sa una eh. Sa una kang ningas, kugod ka rin eh. Confirm, Pinoy ka nga. Eto na. Sabi niya, bukas. Nakakalimot po, direct nalilito siya sa character Bakit niya. naman yung boses? Huwag kang mag-alala. Bukas. Huwag kang nga mag-alala, Chuper. Bukas, Kinikinig lang ako. magbubus ka na ulit papunta sa trabaho mo, Susan. Sabi ni Mark sa asawa. Bakit, Mark? Napapagod ka na ba sa paghahatid sa akin? Hirap na hirap ka na ba sa pag-aalaga sa akin? Bulag ako, Mark! Hindi ko kaya yung sinasabi mo. Oo, bulag ka. Bakit ulit ang bulag? Oo, bulag ka. Paano kaya nakakita? Pogi-pogi na skin, di magsalita, partner. Okay lang. Meron kalala ganun. Ganda ng katawan. Pogi, partner nagsalita. Hello, Nicole. Sabi sa akin. Turn off talaga ako. Pero sa bagay, ani mo naman yung magandang boses. Kung siya ka naman yung itsura. So okay na yung maayos yung may itsura. Boses libe. Oh. Ang laki-laki niya talaga katawan, partner. Boses golden libe. Lagyan natin ng golden para may value.
Hello, Nicole. Kumain ka na. Tara, date tayo. Sabi ko sa kanya, sit. Friend mo ba sila? Sit. Ano Sabi ko, yung bagbang? Hindi, friend mo sila o magkamag-anak kayo. Nakakaloka. So sabi ni Mark, oo, bulag ka. Pero hindi ka imbalido. Kailangan mong kayanin mag-isa. Yun? Maaaring wala ng silbi ang mga mata mo, pero malakas ka, matapang ka, kaya mong bumangong muli, Susan. Matapos ang diskusyon, ay nangako si Mark na sa unang mga linggo ay sasamahan niya si Susan sa pagsakay sa bus hanggang sa matutunan na nitong bumiyahe na mag-isa. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang napagkasunduan. Sinamahan ni Mark ang asawa sa pagsakay sa bus. Tinuruan niya si Susan na gamitin ng matalas na pakiramdam para makabisado niya ang paligid. Pagkalipas ng 2 linggo, nagdesisyon na si Susan na bumiyahe ng mag-isa. Eh kasi 'di ba ang bulag ganun partner, 'di ba? Ang mas na-develop ibang senses nila. Correct. Hindi katulad natin na dahil porke abusive tayo sa mata natin or porke alam natin na nandyan, hindi natin ginagamit ibang senses. Pero kapag kabulag, mas ano sila eh. Totoo yan, Mas, sabi nila. oo, mas keen, mas okay. 'Di ba? Pakiramdam, pandinig. 'Di ba totoo naman eh, may mga nakakapag-commute na bulag. Correct. May nakakalakbay ng bulag kasi mas ano eh, na naging ano sila. Nakakabisado nila yung paligid kasi nagiging matalas Well, yung kunyari, pakiramdam. kung magganyan sa stoplight, tayo yung Correct. mga nagmamaneho, ang dami Tama. nakakalapit sila, tapos pag alam nila pag green na. Correct. Tumatabi sila bigla. Ganon. Mark, salamat sa pagpapasensya mo sa akin. Salamat sa pag-aalaga mo. Kaya ko nang bumiyahe mag-isa. Ang pagtsatsaga mo, ang paghuhugutan ko ng lakas. I love you, Mark. Napaluhang sinabi ni Susan sa asawa. At tagumpay na nakabiyahe si Susan. Dahil dito ay unti-unting nanumbalik ang tiwala ni Susan sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw, ay naging normal na talaga para kay Susan ang pagbabiyahe ng mag-isa. Wow! Galing naman, matinding challenge Oo. yung forever na kayanan niya. Ha? Congratulations sa iyo, Susan. Isang araw habang bumabiyahe papasok sa trabaho, ay kinausap si Susan ng driver ng bus. Sabi ng driver, alam niyo ma'am, napakaswerte niyo po. Hindi gusto ko yung gusto na kaninang boses, pwede yun. Alam niyo ma'am. Pwede yun. Okay, take one. Ano lang sabi ng driver kay Susan? Huwag ka na! Alam niyo ma'am, napakaswerte niyo po, sabi ng driver. Bakit mo naman nasabi na maswerte ako? Tanong ni Susan. Sumagot yung driver, maswerte kayo. Huwag ka nga! Bagay sa'yo. Sumagot ang driver. Wala makakagawa nun, ikaw lang. Magkakaroon ba ng ganyan role sa drama? Wala akong role lagi sa drama eh. Magbabakasyon na ako't lahat-lahat. Di pa rin ako kinukuhang actress. Okay. Baka kailangan kasi nila ganun eh. Ganon. Ikaw lang Maswerte kayo. Wala bang role na abnormal? Yung robotic. Bakit mo naman nasabi na maswerte ako? Tanong ni Susan. Sumagot ang driver. Maswerte kayo kasi may nag-aalaga sa inyo. May bodyguard po kayo. Naintriga si Susan sa sinabi ng driver. Ano pong ibig niyo sabihin, Manong? Wala naman po akong bodyguard. Sabi ng driver, alam niyo ma'am, sa bus stop, tuwing umaga, may lalaking naka-uniforme ng sundalo ang nag-aabang sa pagbaba mo ng bus. Sinisiguro niya na ligtas kang makakatawid ng kalsada hanggang sa makapasok ka ng building. Tapos, magpa-flying kiss pa siya at sasaludo sa'yo bago siya umalis. Iyak na naman ako. Pagtano ka na naman. Galing naman. Di ba tapos? Sige. Matapos marinig ni Susan ang sinabi ng driver, ay bigla na lamang siyang nakalha. Kaya pala kahit hindi na nakita si Mark, ay palagi niyang nararamdaman ang presensya ng asawa. Matyagang nag-aabang ang kanyang asawa at nagsisilbing mga mata niya. Mapalad si Susan dahil higit pa sa biyaya ng paningin ang natanggap niya mula kay Mark. Ipinagkaloob sa kanya ng asawa niya ang biyaya ng tunay na pag-ibig. Pag-ibig na nagbibigay liwanag sa anumang sulok ng kadiliman.
Ay. Sarap naman pakinggan ng Ang kwentong ganda yan. naman ng kwento. Hindi mo kaya yun, partner. Ang Try mo alin? lang, i-blindfold mata mo. Oh, hindi ko talaga Kahit kaya. nasa loob ka na ng bahay, malamang mababangga ka. Tama. Ano ka ba? Ito na nga malinaw yung mata ko. Partner, 2020 ang vision. Nadadapa ako eh. Mawalan pa ako ng sense of sight. Pero siya, di ba, ang pinaka of course nakakatuwa si Susan. Kasi nagdesisyon siya na, yun pa lang natapangan yung sarili niya eh. Correct. Di ba? Congratulations sa'yo, Susan, kung tunay ka man tao, di ba? Or tunay mang nangyari ito. Pero ang mas nakakatuwa talaga dito, yung asawa eh. Na akala mo, iniwang ka na pala, or akala mo talagang pinapabayaan ka, yung pala hindi. Araw-araw mo pa rin palang kasama. Ang sarap pakinggan na nakakataba ng puso. Yun ang tunay na pag-ibig. Kumaga, ang intention lang kasi dito ni Mark, nung lalaki, is true diba? na wag ma-depress. Correct. Kasi feeling natin pag kunyari may impaired tayo, may disability. May disability tayo. Feeling natin kapag may tumutulong sa atin. Diba? Meron akong kalalang ganyan. Pag Lalo tinutulungan siya, may ganun. Pag tinutulungan siya, parang feeling niya nanliliit siya. Nagkakaroon tayo ng self-pity. Pero ito, yung pagtuturo ni Mark kay Susan, kaya mo yan. Diba? Matapang ka, malakas ka, may determinasyon ka. Pero hindi alam ni Susan na hindi naman pala niya iniwan. Correct. O, diba? Nakakaloka. Sana lahat po nag-iibigan ganyan. Totoo, kahit anong mangyari sa mga minamahal ninyo. Diba? Kasi hindi mo naman masasabi. I'm sure nung pinakasalan ni Mark si Susan, di naman nila naisip na mabubulag si Susan eh. Correct. Diba? Pero kahit na nabulag si Susan, nandun pa rin siya, matyagang, nag-alaga, nag-aruga at nagmahal. Diba? Yan ang tunay na pagmamahal. Yes! Kung ano yung sinumpaan nila sa harapan ng Correct! altar. Diba? Na kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang mamahalin ko Yan. hanggang kamatayan. Yun naman talaga. Diba? O, diba? Kaya naway in our lifetime, in your lifetime mga kabisyo, ay matagpuan nyo yung taong magpaparamdam sa inyo ng ganyan. Oy, nakakaloka. Thank you naman, Maiwagang Burnay. Nakaka-inspire. Sa napakagandang kwento na yan. Sana, partner, makatagpo tayo ng ganyang magmamahal sa Ako, atin. hindi ko pwede sabihin ako rin, di ba? Kasi meron ako natagpuan. Sana ikaw, partner. Ako lang pala. Ikaw lang. Pag meron na, di ba, sana ganyan din. O, Di ba? Na wag kasi yung kahit pag-ibig. malagas na yung lahat ng buhok Correct. ko, Kahit na na wala ka ng puro panot na ipin. ako. Correct. Kahit wala ka ng ipin. Kahit hindi mo mapigilan, iihi ka. Di ba? Oo. Yung nga matyagang magpupunas kahit mapanghi ka. Di ba? Totoo Yung naman halikan eh. ako kahit na may lupa Correct. na ako. Ganon, wagas na Diba? pag-ibig. Yung kapag ka nilambing mo na bigyan ka ng cherry mobile, bibigyan ka. O, di ba? Yung mga totoo yan, di ba yung true love partner? Yan, no? Minsan doon nakikita yun eh. Pagbibigay ng gusto mo. Correct, di ba? Pag naglambing ka ng cherry mobile, bibigay. Kung anong kulay, kung anong gusto mo, di ba? Ganun din yun eh. Sasabihin, alayo naman sa kwento na bureng binabanggit nyo. Kinonek ko talaga, kabisyo. Kasi magaganda mga phones ng Cherry Mobile. Promise. Oo naman, sobra mga kaibigan. Napakarami po ng telepono ng inyong pamimilian. Correct. Na nababagay sa inyo. Meron nga ngayong summer, may waterproof sila. May shockproof din. Kung halimbawa, nag-mountaineer ka, nagka-climb ka ng mga mountains, diba? Minsan problema, mahulog yung phone sa mga bato-bato. May shockproof phone ng Cherry Mobile. Yan ang bagay sa'yo. Diba? Iba-ibang kulay, iba-ibang design, iba-ibang magagandang features na sigurado magugustuhan nyo at affordable pa. Sure, lalo lang nga klabo. Diba? Thank you, Maiwagang Burnay. Salamat sa Maiwagang Burnay. At sana sa lahat ng mga mag-asawa na nakatutok ngayon, tibayan pa ang inyong pag-iibigan at inyong pagsasama. Diba? Kapag ka sinabi ni Mrs. tumulong ka naman sa paglalaba, tumulong ka! Correct, magkaroon na ng silbi dyan, di ba hilahilata ka dyan, malaki na malaking tiyan. True Jen, di ba? Kapag sinabi niyang gagamit kayo ng Pride Power Wash Detergent, yan ang gamitin ninyo kasi yan ang sinabi ng tambalan. Kasi magaling naman talaga. Correct, may stay away formula kaya hindi ka kusot ng kusot. Tamang-tama rin lang ang bula, kaya hindi ka banlaw ng banlaw. At ang maganda pa nito mga kabisyo, wala po itong halong chok, kaya hindi kayo mag-worry na magbabara ito sa motor ng inyong washing machine. Di ba? Napakabongga talaga ng Pride Power Wash Detergent. Mga kabisyo, bukas tayo ulit magkakabanding-bandingan. Enjoy the rest of your Lunes. Ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo, mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa